Okay, magandang gabi po sa inyong lahat at purihin po natin ang Diyos. At nandiyan kayo, nandito kami para talakayin po natin ang mensahe ng Panginoon. Biyaya po niya ito, no? At ako po'y sumasaludo sa Panginoon at pangalawa sa inyo dahil po tayo pinagkatiwalaan ng another opportunity para maging isa sa Spirit sa pagkakataong ito. At present tayo sa isa't isa in spirit, dahil po ang salita ng Diyos ang ating pag-ukulan ng pansin at masinsinan ng taus-puso sa oras na ito. Dahil po ito'y oras niya, dinagdag sa atin. At salamat po sa mga biyaya ng Panginoon at hindi po siya nagkukulang. At tapat po ang ating Panginoon, yan po'y kanyang paramdam sa atin. Matagal na sinasabi sa Biblia na siya po ay kasama natin, siya in us, tayo ay nasa Kanya. And then we have the Holy Spirit, yun ang third person of the Triune God. At ito po ay isang pagkakataon na napakadakilang pagtitiwala ng makapangyarihang Diyos. Sana po ay handa po natin ang ating mga puso at isipan ay handang-handa. At patuloy ninyong ito ay i-share, no? Ayan lang po isang paraan na nakapag-minister kayo doon sa sinyeran ninyong mga tao. Dahil ang motive po ninyo, layunin, ay makarinig siya. Basta kung gusto niyang pangkingan o hindi, o panuorin o hindi, kanya na po yun. But at least siguro naman, ay mabubuksan niya dahil wala naman po siya masyadong ginagawa sa bahay. At iyan po'y pagkakataon na pumasok sa kanyang salita ng Diyos na mabibigyan din po sa pagkakataong ganito. Maraming salamat po sa ating mga listeners sa iba't ibang mga lugar. At minsan nakakaligtang kung banggitin yung lugar, So, paikutin natin, Australia, Cambodia, yung mga kapatid po dyan. Okay, at really appreciate po your regular na panonood at pakikinig. At maging doon po sa Dubai, Qatar. And then din po doon sa Japan. Meron din po tayong listener sa Japan. And then at the same time, ay doon po sa USA. Of course, ay nakikipag-ugnayan po sila sa atin dahil itong oras na ito, sa kanila po ay araw ito, itong gabi na ito, itong oras na ito. Araw po sa kanila. At pag tayo naman ay Sunday morning, gabi sa kanila yon, no? At hari nawa ay magtagumpay ang layo ng Panginoon. At saka yung pong mga listeners po natin, may Valenzuela, and then merong Sasmuan, ay gusto kong batiin po yung mag-asawa na si sana kasi yung nila dito, At okay, so ito po ang mga kapatid dyan sa Sasmuan na nakikinig po. Anniversary po nila, 26 wedding anniversary or anniversary of togetherness, kay brother Arwaldo Mercado at kay Sister Jane Santos Mercado. Okay, at least yan ay pagpapakita ng Panginoon ng pagtitiwala sa inyong pagsasama. At as we submit ourselves, ay lalago po at gagandang lalo, yung pagsasamang ganyan, lalo na ang Panginoon ang siyang boss ninyo. At kapag ang Panginoon ang siyang boss natin, siyang ating manager, master, nagiging maganda po yung buhay kahit ano po yung dinadaanan nating krisis, At marami din pong salamat sa mga kapatid sa inyong mga panalangin, mga brethren po natin, mga nakakapakinig dyan sa Macabebe, doon sa Baliwag, Mexico, and then at the same time po sa iba't ibang lugar po nitong bansa natin. Hindi natin mabanggit lahat po yung lugar nila. At may mga pasugid po nating tagapakinig. Kahit paano meron po silang natututunan at merong naidadagdag sa treasure, yung kanilang kaban ng treasure nila, spiritual. At ako po'y naniniwala kayo din, mga kapatid, dito sa Magnified Bible Truth Baptist Church. Ay ako po yung, minsan kasi pag hindi ko nakikita yung mga ibang mga kapatid na alam ko kasama natin sa church, yung kahit man likes man ba, magpaparamdam siya na nakikinig siya. Kasi siyempre bilang lingkod ninyo,
sa pagpapakain, pagsiserve ng salita ng Diyos, make sure lahat po ay nakakakain. Kasi pag walang reaction, nag-aalala ka rin. Siyempre, hindi siya nakakain. So, hihina ang kanyang spiritual life, lalo na kung kulang yung time niya sa pagbulay-bulay, pagbabasa, yung devotion time niya sa salita ng Diyos. So, harinawa ho, magparamdam kayo. Then, I really appreciate po yung makikita naman ninyo pag kayo bumabasa doon sa comment section. May mga iba pong mga kapatid na mga kaibigan na nakikita naman ninyo dyan. Nakakapag-express po sila ng mga amen nila. At ibig sabihin sila ay nakinig at may something na nakuha sila, kung hindi man po ang lahat, na katotohanan, liwanag mula po sa salita ng Diyos. So galiin po natin na tayo po ay maging agresibo at nandun po yung burden natin and desire ng salita ng Diyos, may bahagi natin. Ito yung pagkakataon mo na pag na-share mo ito, invite mo siya na i-like niya po yung ating page, Magnified Bible Truth Baptist Church Dawu Youth Department. At iyon na isang paraan na ang itinatas natin dito ay ang ating Panginoon. Siyempre, mayroon tayong identity dito sa lupa, what group we belong, So, itong bagay dito ay kaya nga yung tinataas natin yung salita ng Diyos. Magnified Bible Truth. Kasi maraming klaseng Bible, hindi naman truth. Yung majority o kaya kalahati o whatever, half truth lang ang mga nilalaman ng mga so-called Bibles na yon kasi kinurap na talaga. Maraming binaklas o inalis, at marami pong dinagdag, and then meron naman pong pinalitan. So yun po yung defekto ng mga highest o higher learner, learning ng mga scholars, so-called scholars. So nakakalungkot po yun. Meron na pong isang aklat. All they have to do, just follow yung way ng Panginoon to understand. Kasi ang revealer po ang Holy Spirit. Now, being Christians, ay lahat po tayo merong isang espiritu lamang. Bagaman po tayo ay maraming mananampalataya sa iba't ibang lugar. So, because of the indwelling presence of that one Spirit, and then tayo ay nag-aaral sa salita ng Diyos na tinawag na Spirit and Life sa John 6:63. Ang Holy Spirit siya yung ating teacher, siya yung Spirit of Life in Romans chapter 8. So, we possess now yung life ng Diyos, which is eternal life. Po? Kaya nga, ito napakaganda nung kung maunawaan mo lahat ang mga bagay na sa atin bilang professing Christians, and then kung sino itong master natin na tinanggap natin na tinatawag nating Lord, and then kung sino yung Father natin, kung sino yung Savior natin, alam mo, hindi ka kakitaan ng tunay na Kristiyano, lalo na kung nagmamature siya ng anumang fear sa mga sitwasyon na kanyang kinakaharap o nararanasan. So, sa gabi nito, ay bago natin tuunan itong message po natin ito, yung last part nito, na po yung kalahating bahagi nito, or less than that, ay sa Friday po natin ituloy, So, saglit po tayo manalangin, samahan po ninyo ako sa panalangin. Make sure mga kapatid, wala akong distraction. Yung maging attentive po tayo, focus sa bawat salita. Kasi po ang Biblia sa Proverbs 30 verse 5, every word of God is pure. And then very clear po 119 verse 114 ng book of Psalm, very pure. And then in Psalm 119 verse 130, the entrance of thy word giveth light and giveth understanding to the simple. Kapag ito po ay aware tayo, siya talagang magiging mataas po ang ating pagpapahalaga sa bawat salita ng Diyos na ating nababasa, na ating naririnig at napapag-aralan. So, shall we pray po? Panginoon namin Diyos na dakila, maraming salamat po sa iyong binigay na opportunity na kung saan ay malaya kami na mag-aaral sa iyong salita upang dito po namin na matalakay ang kalooban mo sa araw na ito sa amin, inihanda mo pong aral upang ito'y may dagdag sa aming buhay Kristiyano bilang iyong mga anak.
At tunay po kami nagagalak, grateful kami talaga po sa iyong pagtitiwala ng pagkakataon, karagdagang araw ng aming buhay at pagtitiwala po ng oras mo. At the same time, ang mahalaga po ng mga salita mo ay aming matutunan upang kami ay punong-puno ng mga salita mo at liwanag upang magiging malawak ang aming pananaw. Sana po, Panginoon, kung may makita ka ng mga defekto na hindi po ka nais-nais na karumihan or something na hindi tama sa aming kaisipan at sa aming mga puso, hinihiling po namin ang iyong pagpapatawad at patuloy na paglilinis ng mahal na dugo ng aming Panginoon Jesucristo upang manatili pong sweet at mainit yung pong ating fellowship, and then of course yung relationship ay magiging pong malusog. Kaya sa oras po na ito, Ama, ay hinihiling namin na sana po ay mangyari po ang eksaktong kalooban mo. Ma-bless po ang aming mga puso. Ang aming hinihiling po na panatilin mo nawa ang malambot, soft na puso sa amin at humble spirit upang manaig po at magtagumpay ang iyong salita sa buhay namin. Masa po kami na magtatagumpay ka sa lahat ng pagkakataon na binigay mo ngayon, lalo na po sa oras na ito, upang hindi masayang ang pagtitiwala mo ng oras at higit sa lahat ang pagpapakain mo sa amin ng spiritual at pangangaral, pagpapaabot ng mga katotohanan sa bawat kinaukulan. Kung mayroon po na nakikinig, Panginoon, na hindi lubusan na sigurado sa kanyang kaligtasan, kinakapapa ito, may pangamba pa, tulungan mo siya, Panginoon, magpasya sa gabing ito na sana po masecure na niya at para maramdaman niya yung kapayapaan at kapanatagan sa buhay niya. Ang pangahawakan namin ay ang iyong salita, kung ano ang iyong sasabihin. Ayun po yung aming panghawakan sapagkat ang mga salita mo liveth forever. At saka hindi lamang po yun endureth forever. At ito ay mananatili po ito kahit mawala man ang lupa at langit. Masa po kami sa gabing ito, Panginoon, makamtan namin ang lahat ninanda mong pagpapala. Maibigay namin ang kaluwalhatian sa pamagitan ng aming taus-puso na atensyon at pagbulay-bulay, pagpapahalaga sa salita. In Christ's name we pray. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia sa Acts 26. Saklat po ng gawa na tinatawag sa Tagalog. Book of Acts, chapter 26, verses 17 and 18. Ano po? Ano po? And then, makikita po natin sa verse 17, ito po yung talata, mapapansin natin dito mga kapatid, delivering thee from the people, ito po yung pag-uusap nila, Apostol Pablo ng Panginoon. At kinukwento kasi ni Apostle Paul dito yung nangyari sa kanya doon sa Damascus, no? Doon sa Acts chapter 9, yung conversion niya doon. And then, muli po niyang itong pinaliwanag sa bahagi po ng chapter 22 and then in chapter 26 ng Book of Acts. So, ngayon ay habang pinapaliwanag po niya yung nangyari, pinapatotohanan niya, at narito po yung isang bahagi ng kanilang pag-uusap ng Panginoon nang siya po'y atasan. Po, kaya po si Apostle Paul ay apostle to the Gentiles. Po, hindi po siya kabilang doon sa 12 pagkat ang assignment po ni Paul ay sa mga Gentiles. Natulad po natin na pinapaliwanag ng Ephesians chapter 2. Tayo po strangers from the covenant of promise, no? At saka sa Commonwealth ng Israel. Di po tayo kabilang doon. Kaya yung mga pagbibigay ng mga kautusan, palatuntunan, covenants, promises, etc. ay solamente po yun ay primarily sa mga Hudyo. At yung pagtupad ng kautusan, ganun-ganon ano. At yan po ay sinasaad sa Romans chapter 9, verse 4. Ngayon, nung dumating po yung time na dumating na yung promised Messiah para sana sa kanila, i-save sila, or pagkaalipin sa Roman Empire. Okay, sa pagkakataon yan, para ma-establish na yung Kingdom of Heaven. Okay? And then at the same time, yung Kingdom of God. Kasi
yung gospel of the kingdom, dalawa pong aspeto yon. The physical, the visible aspect, which is the kingdom of heaven, and the other one ay yung spiritual aspect, which is the kingdom of God na tinatawag. Dinefine po yan sa Romans 14:17. Ngayon, ito yung pagkakataon na binigyan diin ng Apostle Paul, at ito yung salita ng Panginoon na kanyang sinasabit, pinatutuhanan, ang wika number 17, delivering thee from the people, so God talking sa kanya, and from the Gentiles, unto whom now I send thee. Anong gagawin niya sa verse 18? To open their eyes, di po matang physical yan, no? And to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins, and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. So, ang tao po by nature nasa darkness. Na at the same time, being in darkness, siya po ay nasa power po ni Satan. Kaya po ang ginawa po ni Satan, patuloy niyang ginagawa sa tao po yan, ang paglalo na pag medyo nagkaroon na po dun sa, pumunta na dun sa age ng liability, na naintindihan na niya yung good and evil, siya'y gumagawa po ang devil yan, hanggat maaari hindi po yan makarinig ng salita ng Diyos. Kasi pag pumasok ang salita ng Diyos sa isang kinaukulan na tao, ay unti-unting papasok yung light, at makikita niya ang sarili niya, at makikita niya yung needs niya. Para po maintindihan po natin, ano? Kaya po pag nakarinig po siya ng salita ng Diyos, at ito po ay kanyang pinapaniwalaan na convict siya ng Espiritu, ng Holy Spirit, ay kaya po nandun yung kanyang humble na decision para po ay express po yung kanyang desire to be forgiven, and then yung kanya pong pagkilala, pagtanggap doon sa Savior na God manifest in the flesh, at dahil ito po yung namatay para sa kanyang kasalanan, sa ating kasalanan, kaya nailibing siya, and then signifies na ibinauna niya yung kasalanan, and then nabuhay sa mabili, ay pagbabago ng buhay. Kaya yung new creation ito tinatawag ng 2 Corinthians 5:17. Para maliwanag po yung background nito, no? Bakit ganitong statement? To open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan. If you remember, doon sa 2 Corinthians chapter 4, primarily doon sa verse 2 and 3 and 4, doon sa mga verses na yon, ay makikita doon yung si Satan, yung God of this world, binulag po niya yung sanglibutan, yung mga tao, ibig sabihin, no? At upang hindi, upang malayo sila, at tinatawag po natin glorious gospel. Glorious gospel, yan po yung gospel ng Panginoon. Kaya gumagawa ang parang po ang Satanas para po hadlangan yung pangangaral, alright, at mag-work po sa mga individual na mga professing Christians, nabigyan sila ng maraming pagkabalaan, ay masasidetrack na po sila, hindi na nila magagawa po yung kanilang katungkulan bilang co-laborer ng Panginoon, bilang servant ng Panginoon, bilang anak ng Panginoon. Kaya po ay nagiging matumal. Ibig sabihin, kaya hindi po nagtatagumpay yung layunin ng Panginoon na siya'y maging instrumento para dalhin pong isang kaluluwa sa paanan ng Panginoon for salvation. Kasi bulag po spiritually at bulag sa understanding isang tao dahil po nga doon sa kalagayan niyang ganon. Kaya po ang layunin ay gagamit po ng tao ang Diyos para po ay dalhin ang salita niya upang mabuksan yung mata ng tao, yung kanyang understanding, at may lilipat siya from darkness to light and from the power of Satan unto God. Kaya napakaganda po ng kanyang mission, very clear. Para maintindihan po natin, mga kapatid, no, kayo nakikinig, yung responsibility po natin. Hindi ka niligtas ng Diyos para gawin lang yung gusto natin. Hindi po. Siya po ang may gusto. Ang kaligtasan ay nag-took effect the moment na nagkaroon tayo ng admission na tayo makasalanan. Of course, mababago na po lahat ang iyong pananaw noon, ang iyong kaisipan, ang iyong puso, at ang iyong stand, at ang iyong direction. From darkness,
Alright, ang direksyon mo ngayon, light. Alright, araw-araw makikita ka as a child of light. Yan po yan, ano? And then of course, you are no longer under the power of Satan but unto God. Para makita mo bilang totoong Kristiyano ang katayuan po natin. So in-expect ng Panginoon na mamuhay tayo na gaya po ng children of light. At ang power ng Diyos ngayon, kung saan tayo nakain, alright, siya po ang susubaybay sa ating lahat. Alright? At sa araw-araw na ito, magkakaroon ka ng lakas ng loob, hindi ka mahihiya, para po ipaabot ang gospel ni Kristo, Romans 1:16. Kasi aware ka. And then, from time to time, right, on the regular basis, ikaw po ay nasusuplayan ng salita ng Diyos to empower you more. Para po yun ay low-bat ka, or ay dagdagan mo yung battery mo para lumakas yung power. The same is true. Di ho magkakaroon ng power sa araw-araw to maintain your Christian life na maging effective, fruitful, and victorious kung ang salita po ng Diyos ay hindi po natin kinakain. Kaya nakukuha po ninyo mga kapatid, kayo nagikinig para naintindihan ninyo ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ang magiging daan para yung tao ay pasukan siya ng salita ng Diyos kasi nga yung Psalm 119 verse 130. Makikita niyo yung dalawang objective doon, no? Alright, the entrance of thy word giveth light, 1. And giveth understanding to the simple. Simple, yan ang common people. Hindi po kailangan ito ay mag-aral ng ilang taon sa seminary or sa anumang klaseng pag-aaral na po para meron siyang maintindihan sa salita ng Diyos. Of course, iba naman po yung pag ikaw ay tinawag to be trained para ikaw ay mailagay sa full-time ministry kung saan nandun lang po talaga yung life mo nakasentro na ang salita ng Diyos, yun ang primary responsibility mo. Ang Kristiyano, alright, iba't ibang mga Kristiyano, binigyan tayo ng iba't iba na gawain sa buhay para naman ho tayo ay maka-earn ng something para sa ating kabuhayan. Okay? But ang promise, ang assurance to meet our needs ay galing pa rin sa Panginoon. Kasi yung salita niya, hindi ko kayo iiwanan, di pababayaan, napakaganda na pong magiging impact yun sa life ng tunay na Kristiyano na naniniwala na ganun nga po ang kanyang kalagayan sa ating Panginoong Jesucristo. Alright. Itong talata nito, nabasa natin 17 and 18. Parang ganito lang po yan Yung opening of the eyes of the blind, ito ay typical, no? Of the opening of the eyes of our understanding. Parang yung bulag sa physical. Napakadilim ng tingin, correct? Subukan mo, pikit mo yung mata mo, di ba madilim ang tingin mo? And then, pag yan ay binuka mo, maliwanag, at least marami ka nang nakikita. Unti-unti, habang ginagamit mo yung vision na yan, marami kang nakikita. Everyday, kung saan ka napupunta, at kung ano yung ikot mo sa bahay, halos alam mo na lahat at nakikita mo lahat ang nandiyan. Kapareho din po yan sa spiritual eyes. Pag nabuksan po yung understanding, gaya ng sinasabi ng Psalm 190, 130, marami ho tayong kamangha-manghang makikita. At yung malayo ay gumaganda yung vision mo. Okay? Kaya nga mayroong tinatawag nating yung ano tawag dito, yung malapit na vision, mayroong nearsighted. Merong nearsighted, merong farsighted. Sa spiritual na buhay, okay, sa spiritual na buhay, yung mga bagay na alam mo muna ano ito, may langit, merong lupa, may impyerno, at naririnig mo yung angels kasi nababasa pero hindi mo nakikita. At marami pang bagay na kahit paano ay meron kang alam. Pero beyond that, hindi mo lubos nakikita kung sino sila at ano yung kinukwento nilang mga bagay, wala kang idea. So, ganito po kahalaga yung salita ng Diyos, mga kapatid. That's why,
ako po bilang lingkod ng Diyos, talagang nakakaramdam ako ng kalungkutan pag hindi ko nakikita talaga ang mananampalataya na nagiging faithful sa kanya pong attendance. Kaya po ako'y talaga nalulungkot pagdating doon, no? Nalulungkot ako pag hindi po nagiging interesado ang isang individual na professing Christian sa kanyang pag-attend, sapagkat yun ay tinalaga ng Diyos para iyon magsilbing klase. Dahil merong magtuturo, kasi yan ang Ephesians chapter 4, at meron po talagang magpapahayag to challenge ang bawat individual na anak ng Diyos, kasi siya mismo ho yung mangungusap sa ating lahat. Okay? Nakikipag-fellowship siya through that kind of gathering. Pag prayer, nandun kausap natin. And then pag tayo kumakanta, ay nandun siya. Parang imagine mo yung sarili mo, kasama mo siya. Kasama naman natin talaga yun Ang problem lang sa atin, yung awareness. Kasi wherever you are, kasama mo ang Panginoon Kaya lang may time ng gathering. Ang gathering, yan ang pagtitipon ng mga anak ng Diyos para minsan nila, lahat sila, ay minsan nilang maririnig yung habilin ng tatay, yung pangangaral ng tatay, yung pagtuturo ng tatay, okay? Yung pagre-rebuke ng tatay kung kailangan tayong ma-rebuke, makorek, para alam na, mali nga ako, yung pala yung tama. O di, ma-realize mo ngayon, nakukorek mo. Pag alam mo na kung paano makorek, and then, alam mo na yung correct, then, merong instruction yung tatay. Kaya yung pong lingkod na tumatayo sa likuran ng pulpit, yun po ay labasan lang po ng salita ng Diyos. Kung inyong naintindihan, ano po? Kaya po, hindi pwede ho yung magmataas, hindi magyabang yun. Kundi, ino-occupy niya yung office ng Panginoon just to feed His flock, to teach, alright, to preach. Yun lang po yun, magpaalala. Kasi hindi mo naman nakikita ang Panginoon nakatayo doon sa gitna, makakarinig ba tayo ng salita na gaya nung panahon nila Moses, no? Yung propeta. Okay? Right away, maririnig nila yung boses mula doon sa cloud at iba't ibang mga paraan. Ngayon, as I said, the opening of the eyes of the blind is typical of the opening of the eyes of our understanding. Ito po yung magandang prayer. Psalm 119, then we'll go to the point number 1. Psalm 119 verse 18 and 19. Psalm 119 verse 18 and 19. Ito po yung ugaliin ninyo na prayer ninyo bago ko kayo mag-devote ng time sa pagbabasa ng Biblia daily. Gawin po ninyong daily, mga kapatid. Kung sa pagkain lang naman araw-araw, isipin mo, no? May almusal ka, magmerienda ka pa, may pananghalian, tapos magmerienda ka pa, tapos maghapunan, tapos habang nanonood pa ng something or nagbabasa, merong pinapapak, no? Kaya Kapampangan natin niya panggigutan. So, yun na po talaga yung buhay natin. Blessed ho tayo kasi nagkakaroon tayo ng ganon. Kompleto, 3 meals a day. Pero kami po rito, hindi kayo maniniwala siguro, 2 meals lang po kami a day. 2 beses lang po kami kumain. At napakahirap naman po kasi yung 3 days, baka maubusan ng budget. At nasanay na po kami. 2 times a day. Okay? Pinagsasama na namin yung almusal sa pananghalian. And then yung minsan ang hapunan, ayun na po yun. So, yung maganda rito pagkaramdam mo, masaya, kalmado, you feel the protection ng Panginoon. Tignan yung Psalm 119 verse 18 and 19. Kaya ito yung magandang pagkakataon na nagkaroon ng COVID-19 sa isang banda. Para ho tayong mga magpapamilya, kanya-kanyang pamilya, ay may gathering tayo, meron tayo talaga enough na opportunity to read and meditate upon the Word of God. At kasi ito feeding ito studying, nararagdagan yung kaalaman mo. Kung paano kayo nag-aaral sa school. O paano tayo nag-aaral sa school. Kapag hindi ho nagre-review, hindi ho nag-aaral,
yung isang estudyante, sayang ho yung pera. Kaya pag nagkakaroon po ng recitation, wala ho. Hindi ho makasagot. Kasi hindi ho handa. Hindi ho siya prepared. The same is true sa buhay Kristiyano. Kailangan ho tayo bilang estudyante, palagi ho tayong nag-aaral, nagre-review. Okay? Nagre-review. Para dumating yung trial, alam ko yung sagot dyan. O, edi ganun lang po yun eh. Ngayon, sabi ng Psalm 119 verse 18 and 19 mga kapatid, open thou mine eyes. Yan. Hindi mata po pinag-usapan dyan. That I may behold wondrous things out of thy law. Nakadress sa Panginoon. I am a stranger in the earth. Tanong sa inyo, bago natin tuloy yung last part. Naniniwala ka ba na lahat po tayo nabubuhay dito sa lupa, estranghero? Hindi ka naman permanente rito eh. Pag namatay ka, naborado na. Ala ka na sa listahan. Hindi ka na recipient ng blessing ng Diyos. Alright? At hindi ka na bubulahin ng Satan. Wala na. Pero ang problem doon, after death, saan ang magiging destiny? Saan yung eternity mo doon? Hell or heaven? Kaya kung heaven ka, may idea ka na ba kung ano yung heaven? May idea ka ba kung paano makarating doon sa heaven? So, kailangan po yun, masettle po yun sa isang kinaukulan. Kung Kristiyano ka, alam mo papunta ng heaven, so anong kailangan mo? Kailangan ay patuloy kang mag-aral para lalo mong maunawaan ang description ng heaven, alright? The blessedness ng heaven. Maraming bagay po na iminumulat ng Diyos tungkol dyan sa heaven. Para sa ganun, lalo tayong maging excited, lalo tayong maging joyful, lalo tayong magkaroon ng burden and desire. Baka si kuya, si ate, mga kapatid, unsaved, kailangan may effort tayo rito by showing yung ating pagmamahal, no? You have something, share to them. And that is the way na pwede mong abutan ng gospel tracts. And then baka sakaling, sana Lord, magtanong siya o kaya siya, ikaw, from time to time, pag medyo panatag na yung relationship ninyo, and then bumabatok at nagtatanong. So, yung burden mo concern, paramdam mo sa kanya na sana, bago man siya pumanaw, ay makamtan na niya yung gift of eternal life, forgiveness ng kanyang kasalanan, and then, may sulat na yung pangalan sa aklat ng buhay, kasi hindi ka naman tatanggapin sa heaven kung hindi ka kasama sa listahan. Parang po yung, parang yung pagtanggap ng aberya, kung wala ka sa listahan, ay hindi ka makakatanggap ng biyaya. So, ganun lang po yun. Ang mahalaga rito, listahan. So, listahan. Sino yung magpapatotoo na ikaw nga ay dapat may lista dun sa listahan? Holy Spirit. So, meron kang isa-cite na mga bagay na sinabi ng Diyos, why ako ay qualified dapat dyan. Ayun mga ganon. Pero meron ba? Ayun ang tanong, meron ba? So mga kapatid na pag-alaga, so hayaan natin to, hilingin natin sa Panginoon na mabuksan ang ating mga mata. Para that I may behold wondrous things out of thy law. I am a stranger in the earth, hide not. Ito yon. Kailangan may desire kang ganito. May pakiusap kang ganito sa Panginoon. Huwag mo sana, Panginoon, itago, no? Hide not thy commandments from me. Do you have that kind of desire? Ikaw na nakikinig ngayon, do you have that? Honestly, do you have that desire na sana yung salita ng Panginoon ay hindi may tago sa iyo? Kasi hindi naman ho nakatago actually. You have His book. Alright? You have His book. We have the teacher, the Holy Spirit in us. And then may mga tao siyang tinrain na tulad po ng lingkod na ito, Ephesians chapter 4, pastors and teachers, evangelists, para po ay umalalay sa mga tulad mo na bilang Kristiyano. Kaya po yung panalangin ninyo napakahalaga sa mga lingkod ng Diyos na ginagamit para po tayo ay feed. Hindi po pwedeng hindi nyo banggitin sa inyong prayer kasi nalulungkot ang Diyos doon kasi ayun po ay kawalan ng concern.
kawalan ng paniwala that somebody, alright, na nagpipreach ay in-assign ng Panginoon para po personally i-feed yung kanyang flock. 1 Peter chapter 5. Ngayon, kasi po yung title po ng ating message ay Jesus Christ the Sight Giver. Jesus Christ the Sight Giver. Siya po yung nagbibigay sa atin ng paningin, pananaw sa bagay na hindi pa natin nakikita, lalo na natural in tao na sa darkness, so wala siyang makita na light. Alright, wala. Kailangan darating muna, makilala muna niya yung person, the light, the Lord Jesus Christ. Through His Word, light po yung salita niya. And then, ang gagawa po niyan, Holy Spirit, right, the Spirit of life. And then, of course, sa panahon po, mula nung tumawag ang Panginoon ng mga tao, para ho kanyang ibigay yung kautusan niya, mga salita niya, at ipasa dun sa mga kinaukulan para sila na ho yung magpasa. Ayan po yan, ano. Ngayon, ang question dito, paano po tayo ay magkaroon ng, ano yung layunin ng Panginoon? Bakit siya nagbibigay ng sight, paningin? Ito po, the Lord causes us, ano ang pakay niya nung gusto niya? Alright, number 1. Ito ko yun, number 1. Tignan natin yung Romans chapter 7, verse 22 and 23. Ang chapter 1 po natin, point number 1, dito sa message po natin, na nais ng Panginoon, mabuksan yung ating paningin sa ganito. Okay, number 1, to see the evil in ourselves. To see the evil in ourselves. Para makita po natin yung evil things sa ating mga sarili. Para maiwasan yung magiging makasarili. Para maiwasan yung paghahambog. Maiwasan yung pagmamataas. One of the reasons why ang Panginoon ay nagbibigay ng paningin. Alright, nagbibigay ng liwanag para makita mo ang iyong sarili, yung mga evil things sa ating mga sarili. So sabi ng Romans 7, 22-23, pansinin niyo, ang sarap pong pagtalakay ng mga ganito, no? Talagang ayaw ng Panginoon kasi yung makasarili kasi nagsimula yan kay Lucifer, lagi Satan, devil, no? Sabi ng Romans 7, 22-23, for I delight in the law of God after the what? Inward man. Verse 23, but I see another law in my members, warring against the law of my mind, nakikipagdigma sa batas ng aking kaisipan. Ang batas ng ating kaisipan, kasi bago natin isinasagawa isang bagay, desisyonan, umiikot muna yan sa mind, ina-analyze mo muna. So, yan ang law of mind. Ngayon, alin ba dito ang nilalaman ng isip mo? Yan. Ano ba talaga sa kabuuan mo? Ano pang kailangan makilala mo sarili mo eh. Ano bang meron ka? Ano bang kailangan? Ano bang dapat gawin? Nakapaikot po doon sa ganun eh. So ngayon, bilang Kristiyano, or whoever you are, kung ang ligaya mo ay in the law of God after the inward man, kasi ang Kristiyano meron ng inward man yan ang renewed day by day in 2 Corinthians chapter 4, no? Yung outward man, perish po yan. Kaya nga merong new man, may old man. Ang Kristiyano, ang Kristiyano. But I see another law in my members warring against the law of my mind and bringing me into captivity to the law of mind. To the law of mind. Kaya po, kung mapapansin ninyo, kung ano ang dahilan kung bakit ay inilubog ng Diyos ang buong mundo sa tubig, right? Genesis chapter 6, kasi nakita ng Panginoon na ang thought ng kanilang mga puso ay evil continually. Pansinin niyo, have you noticed that? Evil continually. Kaya kung yan naman po palagi nasa isip ng tao, talagang magiging bihag siya ng law of sin,
which is in my members. So yung pong ating physical life na ito, right? Itong ating marami kang members na ito po yung talagang inistorbo ng Satan. Gusto niyo makita kung mga ilang members sa Colossians 3 verse 5, kinakailangan ko talaga patayin, mortify the deeds ng ating flesh. Members tinawag doon po, plural, no? Merong, if I'm not mistaken, may 6 na binanggit na members doon. Then if you have to compare that with Galatians chapter 5 and the other portions of the Bible, makikita mo yung members sa yung sarili hanggang nabubuhay tayo physically. No? Para maliwanag po yan, ha? Wala kang may paghambog, wala tayong may pagyabang. Kaya kailangan natin talaga yung working power ng Holy Spirit na nananaan sa atin, no? Ating teacher, kailangan natin mga kapatid, ang salita ng Diyos ay pumapasok. Kasi sa Hebrews 4:12, sword yan eh. Para hindi ho manaig yung pong law of sin, kundi ang law of God ang siyang manaig. Kaya may battle po tayo sa araw-araw. Kaya pag nagkulang tayo ng salita ng Diyos, ay ano ang panglaban mo pag dominante na po ng law of sin in our members? Alright? So yan na po yung magre-reflect. Yun ang makikita. Yun ang ihila sa atin. So yan tayo makikilala ng ating kapwa. Kahit sabihin mo, Jesus Christ, God, Holy Spirit, Heaven, alright, born again, hindi ka ho masyadong paniniwalaan doon, walang impact yun. Kasi wala ho nakikita na power ng law of God sa life mo. Kaya mga kapatid, siguro dapat mag-isip po tayo dyan, ano? Kaya ganyan na lamang po, ako bilang lingkod ng Diyos, ganun na lamang po yung aking prayer na sana po ay magkaroon kayo ng deep desire sa salita ng Diyos. Kaya very, very important talaga ang pakikipagtipon. Upang sa ganon ay sama-sama tayong kakain, sama-sama tayong magpasalamat sa tatay, kakanta para sa tatay, makiusap through prayer sa tatay, and then may ilaan naman natin yung mga biyaya na napagkakatiwala sa atin upang naman ay ma-reach natin ang mga regions beyond. Kasi yon ang ating main mission dito sa lupa habang tayo binubuhay ng Panginoon. That's why in 68:11 ng Psalm, if I'm not mistaken, the Lord gave the word, great was the company of those that publish it. Kaya publish it. Alright. Ayan po yung Romans 7:22-23, ha. For I delight in the law of God after the inward man, but I see another law in my members. Alright, warring against the law of my mind and bringing me to captivity to the law of sin, which is in my members. I want you to notice 2 Corinthians 1:9 and 10. 2 Corinthians 1:9 and 10. Bago tayo mag-point number 2. 2 Corinthians 1:9 and 10. The Bible says in 2 Corinthians chapter 1 verse 9, but we had the sentence of death in ourselves. Napansin nyo yun? May sentensya ka na ng kamatayan sa ating mga sarili, sabi ni Paul. May law of sin yan eh. Yan talaga yung war na kinakaharap natin sa araw-araw. Kaya pag kulang tayo ng salita ng Diyos, kulang tayo ng power, kulang tayo ng strength, kulang tayo ng spiritual energy. Paano natin talunin ito? Paano natin overcome yung mga members na yan? Members pa yan, ha? Plural po yan, ha? Kaya kung i-check nyo yung Colossians 3:5, ano yung mga members na yan? Yan po, delikado po yan kasi. Kaya sabi rito, ano kaya yung sentence of death? Of course, bilang Kristiyano, ang sentence of death mo, ayan, delikado na po yan, physical. If you remember 1 Corinthians 5:5, bigay na kay Satan for the destruction of the flesh. Yan naman talagang palaging ninanais ni Satan. Alright? Kasi nandiyan ang mga desire ng mga members na yon. But we had the sentence of death in ourselves that we should not trust in ourselves. Gusto mo pang mabuhay? Gusto mo pang tumagal ang buhay na yan, pinagkakatiwala ng Diyos, para lalo kang maging effective, fruitful, alright, na katiwala ng Diyos.
sa yung area. Alright? Yung area kung saan ka paikot-ikot, kung sino yung mga nakakasalamuha mo, mission mo yan. Mission natin po yan, mga kapatid. Ay hindi pwede yung kay pastor lang ito. Ay hindi ho ganun. Ikaw nilagay ng Diyos yan. Sa workplace, mission yan. Alright? Sa school place, mission yan. Saan ka man? Okay? Saan ka man nagwo-work? Mga kahalubilo ng mga tao, are they saved? So, dapat ganito po yung umiikot yung ating mind. Kasi, sabi ito, we had the sentence of death in ourselves para hindi tayo magtiwala sa ating mga sarili. Kaya pag tayo huwag kayong maniwala doon sa mga napapagya. Believe in thyself, sabi ng mga salita ng mundo. Hindi ho. Bilang Kristiyanong totoo, ang pagtitiwala natin, ito, last part ng verse 9, but in God which raiseth the dead. Ang kagandahan dito, kung namatay ka sa duty, sa palagay mo ang mangyayari, ang ganda nun, no? Naglilingkod ka namatay. Alam mo ba ninyo, yung mga, let's say, sundalo, pag namatay ho sila sa duty, ano po yung ginagawa po ng pamahalaan? Parangal, benefits. Parangal, benefits. Pinaparangalan po sila palagi. Inaalala po sila palagi na nag-alay ng kanilang buhay. Para makuha nyo ang illustration ng buhay na Kristiyano sa mga nagaganap sa physical na sitwasyon. That we should not trust in ourselves but in God which raiseth the dead. In verse 10, ano bang ginawa ng Diyos na ito sa atin bilang Kristiyano? At least nandiyan pa rin yung sentence of death in ourselves. Para hindi tayo magkatiwala. Pag nagtiwala tayo sa ating mga sarili, hintayin mo yung sentensya. Kailan kaya bababa ang sentensya? Pero sinabi na ng Panginoon, mamamatay na yan. Babalik sa alabok. Habang buhay yan, kumikilos yung mga members. Sabi ng verse 10, meron na pong nangyari sa atin kasi. Delivered, past tense, as from so great a death. Wala na, hindi mo na mararanasan yung second death ng Revelation 21 verse 8. Lake of fire po yun. Wala na. Ang mararanasan mo lang, physical death. Baka mapaaga. Destruction of the flesh. Yan po yung term ng 1 Corinthians 5:5. And that deliver. Sa kasalukuyan, kumakaharap pa rin tayo sa battle laban sa mga members natin sa body. And then, alright, Satan uses people around us, alright, na talagang kabilang sa kanyang pamilya. Satan uses the word system. Kung ano yung mga umiiral dyan, hihilain ka talaga niyan. Battle po yan. Sa yan ay, ang assurance dyan, patuloy tayong inililigtas ng Diyos dyan. Yan ang power of sin. Sa penalty of sin, save na tayo dyan, secure na. And then sa darating na pagkakataon, sa inaharap, in whom we trust that He will yet deliver us. So yun ang deliverance from the presence of sin. Kaya pag dumating na yung time na yun, alright, mawawala ka na sa presensya ng mga members ng body. Mawawala ka na sa evil word na sinasabi ng Galatians 1. Mawawala ka na. So, with the Lord ka na. So, nakikita niyo yung picture? Napakaganda no po. Pansinin natin ang Proverbs 28 verse 26. Kaya nga ang dapat nung palaging isipin bilang kapatid, bilang nakikinig ngayon kaya wag mo ipagmalaki, malusog ka, matalino ka, magaling ka. Ano po yung pinakita ng Diyos sa sitwasyon natin? Yung pong ating mga great na mga frontliners. Sino po yung halos naging biktima diyan? Mga frontliners. Doctors and nurses. How many doctors na po ang pumanaw? Sa atin lang How many nurses na po ang pumanaw? Nag-aral yan. Alam nila, mga doktor, alam nila about sickness. Iba-iba ang kanilang field of profession. Mga nurses, kahit paano may alam po sila kaysa doon sa atin. Pero anong nangyari? Dumarating ang end ng physical life sa time na hindi po nila inasahan. I'm not saying bad sila. Hindi po, message po ng Diyos yun.
Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Para, ako'y naniniwala para makuha ang atensyon ng mga Kristiyano. Alright, lalo na reading and knowing this particular verse, but we had the sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves, but in God, which raiseth the dead. Kaya, ginawa na po niya yung pagliligtas sa atin dun sa napakalaking kamatayan, na ito po yung hell. And then, sa kasalukuyan, nandiyan pa rin po yung kanyang desire, will, hangarin, na tayo po'y maligtasan po natin. Alright? Ang mga bagay sa katawan po natin, members. Okay? Ito, malabanan po yan. Ibig sabihin, and at the same time, yung mundo, yung Satan. At then, sa inaharap, sigurado na ho yun kasi na buhay maguli ang Panginoon. So, ganun din pong gagawin niya. Pag tayo po ay pumanaw na, that's it. Go home ka na, ang wika ng Panginoon. Ang tawag po dyan ay maliligtas na tayo sa presensya ng kasalanan with the Lord na tayo. Alright, Proverbs 28:26, he that trusteth in his own heart is a what? Fool. Alam naman natin sa Book of Psalms, the fool said in his heart, there is no God. Kaya po, pag ang isang professing Christian, patuloy nananalig, nagtitiwala sa kanyang sarili, edukasyon, pera, kakayahan, alright, material situation, okay na kami, marami na kaming ipon, maraming kayamanan, pero nakaligtaan mo ha, yung Luke chapter 12, Hoy, fool, thou fool, sa gabing ito kukunin ko ang iyong kaluluwa, mapapakaninong lahat yan. So, yan ay naisulat para palalahanan po ang sinuon po sa atin na professing Christian, baka panatag ang pakiramdam mo, meron ka na. Okay? Malakas ka. Marunong ka na. Pero sino may hawak ng ating hininga? Sino may hawak ng ating kaluluwa? Panginoon. Kaya sabi dito, he that trusteth in his own heart is a fool, but whoso walketh wisely, he shall be delivered. Kaya napakasarap ng talata yan. Markahan nyo ha. So yan po yung ating una. Alright? Jesus Christ, the sight giver. Anong unang paningin, pananaw, alright, ang binigay niya sa atin? Anong unang paningin? To see the evil in ourselves. Okay? Pangalawa, ito po yung number 2. To see His work. W-R-T-H. To see His work and work. Yan. To see His work and work. Para makita po yung work. Pag work, W-O-R-T-H, talking about yung kanyang halaga. Yung pakinabang. Okay, yung pakinabang sa Panginoon. Yung halaga. Mahalaga ba ang Panginoon sa buhay mo? Meron bang pakinabang kay Kristo? Kung ganun lang po, simpleng tanong. Mahalaga ba siya sa iyo? Alam ko, practically, sa totoo lang, pag ang isang bagay mahalaga, iniingatan mo. Pinoprotektahan mo. At kung ito man ay something na kailangan ay makita, sinushow mo ito. Let's say, kung ikaw man ay may sing-sing, meron pong message yun. Okay? Meron kang maayos na damit, ay hindi naman po yung pagyayabang kasi ikaw nang nakakalam ng motive mo. Para lang maayos ang kasautan mo, nakabalot ka talaga, hindi ka naked. So, marami pong messages ang mga bagay na nakita. Pero pag mahalaga, ay talagang iingatan mo yun. Malungkot ka pag na-damage. Correct? O nawala, lalong-lalo na. So, si Kristo. Okay? Ano siya sa'yo? Anong halaga niya sa'yo? May pakinabang ba sa Panginoon? Tanong po yan sa lahat po natin. Kayong nakikinig mga kapatid. So, kayo magre-react dyan sa nakikita ng Panginoon sa atin. Ha? Ngayon, pagdating naman sa salitang English, Tagalog yun, ano? Yan ang Filipino. Ng ibig sabihin ng word. Halaga, pakinabang. Yung sa English, the value or merit of someone or something. Yung value or merit. Kaya nga, sabi ko, doon sa Tagalog, ano ba ang halaga ni Kristo sa iyo, sa atin?
ano ba ang pakinabang kung pakinggan natin si Kristo, sundin natin yung gusto niya? Meron ba? Nung umabot sa atin ang good news of salvation, sabi ng Panginoon, manampalataya, sabi ng Panginoon, receive. Meron ka bang pakinabang natanggap o wala? Ayon sa patotoo ng salita ng Diyos. Sagutin mo sa sarili mo. Meron, wala? Anong alam mong meron? At ano ang alam mong wala kung wala? So, kung mahalaga po si Kristo sa buhay mo, at kung ano ang halaga ni Kristo sa life mo, magre-reflect po yan mga kapatid. I repeat, makikita po yan sa ating mga aksyon, sa ikot ng ating buhay, sa priority ng ating buhay. Tandaan mo po yun. Hindi ka pwedeng makapagsinungaling, hindi tayo pwedeng magkaila. Or else, magiging hypocrites tayo. Kasi, kung mahalaga si Kristo sa'yo, may pakinabang, alright? Ibig sabihin, we're not just talking about certain kind of material blessing kasi part lang yan eh. May pakinabang ba kay Kristo? Kung gagawin ko to, susundin ko sinasabi niya, may pakinabang ba? Ako sigurado, meron. Kasi promise niya sa salita niya yun eh. Pag nag-pray ka, babanggitin mo sa kanya yun. So, the value or merit of someone or something, the amount that could be achieved or produced in a specified time. The amount that could be achieved. Kaya kay Kristo, meron kang mga bagay, mga halaga sa hinaharap na matagal na niyang sinasabi, if ganitong gagawin mo, ito ang ibibigay ko. Ito ang mangyayari sa'yo. Kita mo? So, ma-achieve mo yun. Kasi, yung nagsabi, siya'y mahalaga. Alright? Worthy po yun. Worthy is the Lamb. Kaya ang wika po ng Book of Revelation, ulit-ulit. Pansinin niyo ang Hebrews 2:9. Hebrews chapter 2 verse 9. Ang sarap pag-usapan nito na po. Alright, Jesus Christ, the sight giver. Nagbibigay ng paningin para makita po natin ang ating sarili, yung evil in ourselves. Number 2, to see His work and work. Ano ba yung ginagawa ng Panginoon sa buhay mo? Ano ba? May nakikita ka ba? Pag naglalakbay ka, may nakita ka ba na ginagawa ng Panginoon sa life mo? Alright? So ano? Pag natutulog tayo, meron ka bang nakitang ginawa niya at ginagawa? Alright? Maraming bagay kayo. Minsan kasi, ang problema ho natin ay parang ini-ignore mo yun. Parang wala sa iyo talaga yun. Kaya mahalaga po, we have to search ourselves. Para, delikado kasi yung nagpo-profess lang tayo, pagkatapos si impyerno palang bagsak. Kaya make sure, merong mga salita ng Diyos in the form of written documents para sabihin sa'yo, if ganito, ganito yan. Alright? Meron po yan, makikita natin yung contrast eh. Comparison, the contrast. Kaya rito po sa Hebrews 2:9, ito, pansinin mo kung hindi mahalaga ang Panginoon, ha? Pansinin mo. But we see Jesus who was made a little lower than the angels. Pero sa chapter 1, better than the angels po siya. Signifies yung kanyang pagiging deity of God. Ito, sa kanyang pagkakataon tao, who was made a little lower than the angels for what? For the suffering of death. Para kanino? Yung death na yun. Para sa'yo. Kasi yun ang halaga niya. Kaya binibigay niya ang mahalaga sa'yo. Bakit? Yung bunga, yung worth, halaga, nung kanyang pagbabayad, katumbas yan, kapatid, ng forgiveness of your sin, para hindi mo nabayaran yan sa impyerno forever in eternity. At binigyan ka ng gift of eternal life. Binigyan ka ngayon, alright, ng lugar sa heaven. Binigyan ka na ng lugar. Naisulat na, pinaristro ng pangalan mo sa aklat ng buhay. Alright, nanahan pa sa atin ang Espiritong Banal na ito po yung teacher na galing sa langit upang tayo turuan ng highest sort
of education, higher sort of knowledge and understanding to give us wisdom. Para sa ganon, yung relationship natin, ugnayan sa Diyos, ay magiging maliwanag lalo. Para iyan sa buhay, araw-araw mong buhay, alam mo ng buhay rito, unpredictable. Pangalawa, maikli lang. Hinalintulad yan sa iba't ibang paraan, gaya po ng hamog, alright? Gaya ng damo, gaya po ng cloud. Kita mo ngayon, maya-maya wala na yun. Ganon lang po yun. Hebrews 9, 2 verse 9, but we see Jesus who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he by the grace of God should taste death for kanino? Every man. That includes you, that includes me, that includes ang lahat ng nasa bahay ninyo na mga tao. Every man. Right? Taste death for every man. John 5:24. Pansinin ninyo, ha? John 5:24. Napakahalaga po ito. Kaya nga, sa halaga, sa'yo ang timpla mo? Mahalaga ba yung ginawa ng Panginoon? Yung in-work out niya doon sa Calvary, mahalaga ba? Suffering of death. For what? For our sins. And for what? Para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Mapatawad yung ating mga namanang kasalanan, nagagawa, kasi may penalty po yan. The wages of sin is death. Kaya nga, binigyan na po tayo ng kaligtasan from so great a debt. Okay? So, ito very clear po yan, And then, sabi ng John 5:24, Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believeth on him that sent me, that is God the Father. Kung nagsasalita siya rito, meron siyang everlasting life. At ano yung assurance? Shall not come into condemnation. Hindi na ho yan papasok sa pagkakatulan. Bakit daw? But is passed from what? Death unto life. So, ito rin po yung usapan. Pass from death unto life. Nailipat ka na sa buhay. Ala ka na sa kamatayan. Ang mamamatay na lang sa iyo, physical. Pero yung ikaw, na binabalutan ng physical, hindi na po yan susunugin. Di na po yan susunugin dun sa lake of fire. Okay? Revelation 21 verse 8. Kasi nailipat na sa life. Sino ba ang life? The person. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Sino yung nagbibigay ng buhay na walang hanggan? Jesus Christ. Saan matatagpuan yung buhay na walang hanggan? Kay Kristo? Sa person? Wala ho sa alinmang simbahan. Wala ho dyan. Person ho. Ang kinalalagyan ng eternal life, siya po yung may dala, kaya siya po yung nagbibigay Kaya tinawag niya sarili niya, the way, the truth, and the life. 1 John 5:11, ang buhay na walang hanggan ay nasa kanyang anak, Kristo. Kaya pag tinanggap mo ang anak, ang wika ng verse 12, ay nasa iyo ang buhay. Alin buhay? Eternal life, sa verse 11 ng 1 John chapter 5. Ang hindi kinaroroonan ng anak, dahil ni-reject, hindi tinanggap. Ang tinanggap, may religion na siya. Nabaptize na siya. Mabait naman siya. O hindi naman siya Judas. Ganun ba? Pero sabi ng Biblia, he that hath not the Son of God, hath not life. Hindi wala sa yung buhay na walang hanggan. So saan ka mabubuhay? Forever. Sa impyerno. Kasi hindi mo tinanggap yung life. Kaya sabi rito, shall not come into condemnation, but is past, nangyari na po, from death unto life. Mga kapatid, kung ito pong hihimayan natin, at makikita mo yung work ni Kristo at saka yung work niya. Pakatandaan mo, patuloy siyang nag-work para sa ating kapakanan. Araw-araw, nagle-labor siya. Patuloy siyang nagdi-deliver ng pagkain mo kapatid, pagkain namin, kabuhayan natin, pangangailangan, kailangan ng protection sa paglalakbay natin back and forth. Sana iyan ay patuloy na gamitin yan sa paraan ng pagpapatotoo through gospel tracts, establishing friendship with other people, and then of course communication, friendship, fellowship, para magkaroon ng puwang ang salita ng Diyos mula sa iyong bibig na mabanggit mo para makapasok naman yung salita ng Diyos sa mga kinaukulan na belong pa rin sa family ng devil in 1 John 3:10.
Kaya ito po yun, titingnan natin mapansin natin kahalagahan po ito. Kaya yung pananampalataya sa Panginoon, ibig sabihin, pagtanggap mo yan, tingnan natin muli yung 2 Corinthians 1:10. Okay? 2 Corinthians 1:10. Ito kasi, gaya po ng binanggit kanina, John 5:24, Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believe on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. And then in 2 Corinthians 1:12, who delivered us, past tense, from so great a death, and that deliver, in whom we trust, that he will yet deliver us. Revelation 21 verse 8. Ito po yung sinasabi ko kanina. Revelation 21 verse 8. Pasinin natin. Ito, sa Revelation 21 verse 8, ang sarap na ito po ay maunawaan ng lahat ng bumabasa sa Biblia. 21 verse 8 ng Revelation. But the fearful and unbelieving and abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake of which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Yan po yung great death. Yan, makikita po natin yan, ano? Dinescribe po, fearful, unbelieving, abominable, murderers, warmongers. Yung fearful and unbelieving, ito po yung mga refers doon sa mga atheists. Tinatawag po natin. Yung apostates, ay mga tao dito talaga na iba yung mga pinangangaral. Ay, hindi ho yun ay sinasang-ayunan ng salita ng Diyos. Ito yung mga infidels. Wala hong katapatan. Minsan ay mga ngaral for just money. Benefits ng kanyang sarili. Ganon. Para sumikat. Para makilala. Ganon lang yun. While the other one, yung abomination, abominable, abominations refers dyan po sa sodomy o sodomites, Satanist, sensual, spiritis. Puro panglaman ho yan, ano? Sodomites, alam naman natin yan po, yung mga LGBT, no? Satanist, sensual spirits, mga abominable things po yan. While po yung sorcerers, magkikita natin doon sa verse 8, ay refer po yan sa mga witches, mga mangkukulang, mga wizards, and the use of all drugs. Yan po yung bawal na drugs. At it only takes one lie para masabi mo po siyang tao sinungaling. Okay? Napakatindi po nun. Kaya mako-consider na po yan liar. Kaya yung pong kasalanan covers every person on the face of the earth. Kikita naman natin po yan sa Psalm 116 verse 11. Pero yung Romans chapter 3 verse 4, let God be true, but every man a liar. Kaya yan na po yung declaration ng Diyos. Kaya walang choice yung Diyos, kundi po ay tanggapin ang terms ng Panginoon. Tanggapin the person, the Savior, and the payment ng lahat ng kasalanan. Sins, singular, universal, and sins. Yung nagawa at pwede mo pang magawa hanggat binubuhay ka niya dito sa lupa, fully paid na po yan sa impyerno. Nag-took effect. Alright? Nagkabisa, I repeat, the moment na dumating sa iyo yung paliwanag, yung balita, at ito naman ay buong kababaan mong tinanggap na totoo nga at yung term niya kailangan, yung inaalok niya, tanggapin mo. At yun na nga nangyari sa lahat ng mga tumanggap na totoo at naniwala. Kasi pag naniwala ka, tinatanggap mo yung term niya. Yan ang person, the Lord Jesus Christ, who paid the penalty for our sin. Now, let's go to the last one. So, Jesus Christ, the sight giver. Unang ninanais ng Diyos para makita natin yung evil in ourselves. Kaya, kapatid, huwag kang magtiwala sa iyong sarili. Huwag. Huwag mong panghawakan na ikaw ay marami na, malalaki ka na, marami ka ng pag-aari. O matalino ka. Na hindi ka nalang mapagmalakihan kasi kung alisin ka man sa trabaho o kaya mawalan ka man ng trabaho, pwede ka naman makapagtrabaho doon sa kasi may talino ka. Yun ang pinanghawakan.
Ngayon, sikat naman ang aming pamilya, malapit kami kay ganito, marami tayo masyadong pinagtitiwala sa sarili natin. Pero nakaligtaan mo yung evil in ourselves. Kaya sabi ng Biblia, huwag tayong magtiwala, no? Kundi sa ating mga sarili, yan ang 2 Corinthians 1:9, kundi in God which raiseth the dead. Okay, ngayon tingnan natin po yung pangatlo. Yung pangalawa, to see His word and work. Para makita mo, kapatid, kaya binigyan ka ng pananaw, paningin ng Panginoon, makita mo yung kahalagaan. Yung halaga ng Panginoon, yung pakinabang kay Kristo. Okay? And then, yung work niya. Hindi po basta-basta yung work niya. Hindi po biro-biro yung work niya. Ano ang tingin mo doon sa ginawa niya? Mahalaga, hindi. Ano yun? Cheap o what? Kaya, kumisan, ay nakikita po yun ang nakakalungkot sa buhay ng isang professing Christian, na tila baga sa buhay niya hindi mahalaga si Kristo. Walang halaga si Kristo. Kasi iba yung priorities niya. Iba ho yung excitement niya. Iba ho yung dedication niya. Okay? And then, yung ginawa ng Panginoon sa Calvary para sa Kanya, and then yung patuloy na ginagawa ng Diyos, i-deliver yung needs, protektahan sa paglalakad, right, paglalakbay, iniingatan, binabantayan pag nagpapahinga, right, nakabantay palagi ang Panginoon. Work niya yan. Gumagamit siya ng maraming instrumentos para ma-meet yung needs mo, ma-preserve kang buhay. Kapatid, just think about that. Yun ang kulang po ng mga Kristiyano. Yung iniisip mo, pinagbulay-bulay mo sa iyong isip kung ano si Kristo sa iyo. Anong halaga niya? Anong pakinabang meron sa Panginoong Hesukristo? Ikaw ang makakasagot noon. Ano ba ang alam mo na pakinabang kay Kristo? Ikaw ang nakakaalam kung ano ba ang halaga ni Kristo at anong halaga ni Kristo sa iyo. Ganun lang po yun. Kasi whether we like it or not, ay hindi po necessary totoo yung lumalabas marahil sa mga bibig natin na hindi po nakikita sa aksyon natin, mga kapatid. Pag nakikita sa aksyon natin yan, ay talaga yun na po yung talagang katotohanan, realidad, sapagkat nakita mo yung kanyang work, nakita mo yung kanyang work. Kaya nagre-reflect sa buhay mo yung palagi kang masaya, excited, talagang inuuna mo siya, hindi pwedeng mauna yung friends, hindi pwedeng mauna yung material, hindi pwedeng mauna kung sino mga loved ones na yan, no? Alright, mga best friends na yan, hindi pwedeng mauna sila. Panginoon ang makikitang mauuna sa life mo. Panginoon ang dominante sa laman ng ating isip. Panginoon ang music ng ating puso. Dapat ganun ho yun. Then, pangatlo, ito yung last, to see the need of preparing for the future. To see the need of preparing for the future. Makikita ninyo sa screen. Para makita po yung pangangailangan ng paghahanda for the future. Question. Bakit ka nag-aaral? Bakit ka nagsisikap magtrabaho? Bakit nagnanais ka pa talaga na bumangon para kumita? Ano yung pinaghahandaan mo? So, that's one thing. Physically, materially, meron pinaghahandaan ang bawat isa. Sa mga darating na araw, sana meron akong ganito, meron ganyan. Hindi ko masama yun. Pero kailangan i-align po natin yon doon sa program ng Panginoon kasi yon ang best. Kailangan punong-puno tayo ng instruction mula sa salita niya. Para alam natin ang tamang preparasyon at kung ano ang pangunahing ihanda. Ganun lang po yan eh. Okay? Ganun lang po yan. Kaya po ang Panginoon nagbibigay ng paningin para makita po natin ang pangangailangan of preparing for the future. Pasinin natin yung Hebrews 11:6-7. Mga kapatid ha?
Ay hindi ho biro-biro ang buhay ho natin bilang Kristiyano. Sana ho matandaan nating lahat ang mensahe ngayong gabi. Tungkol po dito, Jesus Christ, the sight giver, ay ito pala yung gusto ng Panginoon na makita ko. Alright? Ito pala yung gusto ng Panginoon na kailangan ko na paghandaan for the future. Ang sabi ng Hebrews 11:6-7, but without faith it is impossible to please Him. Kasi faith cometh by hearing, and hearing by the word of God, mga kapatid. Ang salita niya, yan ang maglilid, mag-guide sa life natin. Okay? Sa pamagitan ng salita niya, nagkaroon tayo ng pagtanggap, paniwala, ay nagkaroon ng ang Panginoon ng binigay sa atin para ang buhay natin na ating kinakaharap ay na-align doon sa kanyang layunin. Why He died for our sins, why He gave you this, He gave you that, may purpose. Bakit binubuhay ka pa? May purpose. So yan ngayong purpose na yan ang future mo sa inaharap. Yung general na future mo, of course, langit ka na. Mamimit mo na ang Panginoon in the air pagka-rapture. Alright? Alam mo na yung past mo. Forgiven na yung kasalanan mo. Redeem na ang iyong kaluluwa. At alam mo, ang iyong pangalan ay nakaregistered na sa aklat ng buhay. Alam mo at present, you have the Holy Spirit in you. Alam mo na meron kang salita ng Diyos. So anong ginagawa natin sa salita ng Diyos? So ganito lang po yan para maintindihan ho natin ang buhay natin kay Kristo. Pakatandaan mo yung point number 2. Very touching. Anong halaga ni Kristo sa ating buhay bilang professing Christian? Gaano siya kahalaga? Gaano siya kahalaga? May pakinabang ba sa kanya o wala? Okay? Nakikita ba natin yung mga evil things sa ating mga sarili para hindi tayo magtiwala rito kundi sa Kanya? At nakikita ba natin ang pangangailangan natin ng paghahanda for the future? Kasi yung pagbibigay ng reward of inheritance sa millennium, pagbibigay ng reward sa ating sa judgment seat of Christ, mga future yan. Mga future things yan. Ano yung paghahanda mo dyan? Haharap tayo kapatid, 5:10. Alright, ng 2 Corinthians. Anong paghahanda mo dyan? Nakita mo ba yung needs mo? Kailangan mo bang maganda o hindi? Kasi may kakaharapin tayong judgment seat of Christ. Ang usapan dyan, works. Kung anong ginawa natin sa body na ito, na ngayon meron ka, meron ako, na ito ay purchase possession ng Panginoon, very clear yan, hindi iyo yan. Kaya nga sa 1 Corinthians 6:19, glorify natin, luwalhatin natin ang Panginoon sa ating body, which is our physical life, and our spirit, which is our spiritual life. So, haharap tayo sa judgment seat of Christ. 2 Corinthians 5:10. Ang lahat ng ginawa natin sa body na ito during the time na tayo nabubuhay bilang Kristiyano, recipient ng buhay na walang hanggan, recipient ng salvation ng ating kaluluwa, recipient ng forgiveness of our sin, redemption of our soul. Alright? And then recipient ng banal na Espiritu, the third person of the Triune God. Anong paghahandang ginagawa mo, ginagawa ko natin bilang mga professing Christian para sa future kinakaharap natin judgment seat of Christ? Para sa 1,000 years dito magre-reign lahat ng mga saints. Old Testament saints, New Testament saints, Tribulation saints. Lahat po yan magre-reign 1,000 years. So ano doon? Nakatunganga ka doon? Wala kang possession? Wala kang inheritance? Wala kang mana? Nag-exist ka? Wala kang mana? Blanco ka? Hindi po yan ang pangarap ng Panginoon. Kaya po yung mga works natin para sa Kanya, works natin para sa Kanyang gawain, works natin para sa mga kaluluwang di paligtas. Alright? Yung works natin sa isa't isa bilang magkakapatid sa Panginoon, ito po ay mga klaseng paghahanda in the future pagharap mo sa judgment seat of Christ
may reward ka crown. Para ikaw, ang crown na yan, susuot mo pagdating ng millennium upang makita talaga, makilala na ang ating Panginoong Hesukristo ay kinikilala na siya ang king ng lahat ng mga kings. Bakit? Kasama ka magre-reign eh. Kaya kings. Yan po yung privilege na makikita mo, imagine mo sarili mo magiging gano'n. Yun ang pangarap ng Panginoon. Yun ang future na dapat po nating pag-isipan at tignan yung ating pangangailangan para sa preparasyon ng future na yan. Nakalatag na po yan eh. Documented na yan eh. Kaya wala ho tayong pwedeng may dahilan. That's why binigay na po salita niya, John 12:48. I repeat, John 12:48. Pahayagan, clear na sinasabi ng Panginoon. Pag nireject mo siya at ang kanyang salita, kasi pag hindi mo pinakinggan, that's a kind of form of rejection. Yung pamamahala niya, Lord siya eh. Ang gusto mong mangyari, sarili mo. Gusto mong mangyari yung sa kaibigan mo. Gusto mong mangyari yung sa mahal mo sa buhay. Have you noticed that? Kaya kung minsan, dapat magsamba ka, iba yung hinarap. So, yun po yun eh. Yun po yung problema natin doon eh. Siya muna, and then next, yung kapwa. Pakatandaan po natin, very clear yung principle. Kaya ito po mahalaga. Mahalaga po na dapat natin salang-alang kasi doon po magpapatunay na si Kristo ang mahalaga sa life mo. May halaga siya sa iyo. Yung ginawa niya sa Calvary at patuloy na ginagawa at present, ano ang turing mo dyan? Nakikita mo ba yan? So mga kapatid, dito, future ha? So, but without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Verse 7, by faith Noah, being warned of God of things not seen as yet. Ito, si Noah, winarningan ng Panginoon sa bagay na hindi pa nangyayari pero mangyayari, sinabi ng Panginoon. Pinaniwala ni Noah. Paniwala, by faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house. Kita nyo, yun ang future eh. Right? Lalaki ang tubig, lulubog ang mundo. Ang preparation, Noah, gumawa ka ng ark. Ilagay mo lahat ng iyong pamilya doon. Ngayon, anong preparation ginawa? Tumugon ba si Noah sa preparation instruction? Sa instruction na mag-prepare. Yes. Nangyari ba yung salvation ng kanyang sambahayan? Yes. That's what I mean. That's what the Word of God means. Para hindi ho tayo magbiro-biro sa life na ito. Kapatid, nakikinig ka. Right? Pagbulay-bulayin mo ito. Hindi ka binigyan ng Panginoon ng paninging spiritual understanding sa bagay ng Diyos para sa wala lang. Anong preparasyon mo? Ang bagay dito sa lupa, siya po yung didiskarte dyan. Kung loobin ng Panginoon, pinakita mo yung dedication mo sa Kanya, and then dedication mo sa boss mong dito sa lupa, sa trabaho, o whoever, magulang mo, unang-una dyan, of course, and then, kung minsan susurprise ka ng Panginoon, pero sinabi ng Panginoon, ang gawa mo hindi mawawalang saysay. Ginawa mo sa magulang mo, ginawa mo sa kapwa mo, unang-una ginawa mo para sa Panginoon, hindi mo mawawalang saysay. Clear na po yan sa Biblia. Clear na po yan sa Biblia. Kaya yung future mo na iba na hindi na po yan dinitalye sa iyo ng Panginoon, pero sinabi niya, i-bless kita. So what kind of blessings hintayin mo? Pero meron ng assurance, i-bless kita. Yung needs mo, huwag mong problemahin yun. Pag may nakakatakot sa paligid, huwag kang matakot. Assurance na po ng Panginoon yun. Kasi nga sinabi niya, commitment, di kita iwanan, pababayan. Akong bahala. Ay, hindi ka ba magiging panatag doon? Hindi ka ba magiging excited whenever you present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God,
which is our reasonable service. Kaya yan po yung aking concern. Kahit na po sabihin po ninyong makulit ako, talagang kukulitin tayo ng salita ng Diyos. Kasi ayaw niyang mangyari na pagharap natin ang judgment seat of Christ, batay sa description ng 1 Corinthians 3, lost ka, L-O-S-S. Ibig sabihin, yung inihanda na sana ng Panginoon para sa iyo, you just forfeited. Uwi na lang bahala mo kasi conditional yun eh. Pag ginawa mo ito, ginawa mo ganyan, ito ang magkakaroon ka. Siyempre, hindi binaliwala mo. So, aasahan mo yon. Hindi. Kaya yun po yung binabanggit na loss. Loss. Ang uri ng paggawa mo dito sa buhay nito, marahil ang uri ng paggawa natin ay kasing uri ng dayami na nasusunog. Okay? Kaya Kapampangan, ada. Okay? So sabi rito, by faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is by faith. Kita nyo? Nag-record pa sa Biblia. Sa kanya, binaliwalang sanglibutan. Kinondemn niya talaga, masama ang sanglibutan. Masama, bad. Lalo na ikaw, nakasulat na sa Biblia, sinabi niya, ang God of this world is Satan. Psalm 119 verse 120. And then pagkatapos nito ay Philippians 2:12-13. Dapat ito makita sa buhay natin, mga kapatid. Just listen. Sabi ng Psalm 119 verse 120, dapat meron ho tayong ganitong spirit. Dapat palagi ito ay umikot sa life natin. Sabi ng Psalm 119 verse 120, my flesh trembleth for fear of thee. Kausap niya ang Panginoon. Nagte-tremble yung aking mga laman dahil sa pagkatakot sa iyo. I am afraid of thy judgments, plural. I am afraid of thy judgments. Question. Mga kapatid, tayo ba'y natatakot? May pagkatakot ba tayo sa mga paghatol ng Diyos? Ang kahatulan ng kasalanan ay nangyari na po sa Calvary. Na-clear ka nung tanggapin mo ang Panginoon. Okay? Pero meron tayong judgments, kinagarap judgment seat of Christ. That is for rewarding sa mga ginawa natin during the course of time ng ating pagiging saved. Okay? Na binigyan tayo ng complete package ng kailangan. We have His book. We have His people around us. Alright? We have the Holy Spirit. Okay? Then supplied tayo ng needs and strength, wisdom, etc. Para ho mapagandaan po natin ang future na yan at magawa hanggat may opportunity ang bagay na kanyang pinagagawa sapagkat ayaw niyang mabigo doon sa punto na pagdating ng araw ay ikaw ay hindi mo matanggap yung kanyang hinihanda pa naman tapos binaliwala mo. Napakasakit ho sa kanya yun. Kasi nga, tayo lang po ang lahi na may glorious body pagdating po sa millennium. Tayo ho ngayon ang pinakikilala ng Biblia na body of Christ. Siya ho yung head eh. Sipin mo, parte ka ng body niya. Tapos ang kilos mo parang paralisado. Ang body mo, ang part mo ay parang kang immune. Walang pakiramdam. Yan po yan. Hindi po necessary lahat po ng parte ng katawan ay perfect. Dapat ho, spiritually, na po, ay maging gano'n ang naintindihan mo sa illustration ng physical. Siya ho yung head eh. Hindi ho kalooban ng Panginoon na maging immune ka. Walang pakiramdam bilang Kristiyano. Kasi nasa body pa ho tayo at nasa evil world. Kaya pakatanda natin, no? My flesh trembleth for fear of thee, and I am afraid of thy judgments. Philippians 2:12-16, and I'm finished. Sabi ng Philippians 2:12-16, wherefore, my beloved, as you have always obeyed, ito po yun, no?
not as in my presence only, but now much more. In my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Mga tao po nakakilala sa iyo, tao maaaring naglilid sa iyo, right? Dapat ho ay hindi ka lamang always obedient pag nakikita ka nila. Okay? Kundi kahit hindi ka nakikita, mas lalo mong gawin, much more ang wika rito, in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Bakit? Sino bang nakakita sa iyo araw-araw? Kung hindi ka man nakikita ng kapwa mo mananampalataya, hindi ka man nakikita ng iyong pastor, hindi ka man nakikita ng tatay mo at nanay mo, pero merong nakakita siguradong sigurado, and that is God. Hila pong message yan eh. Kaya much more in my absence. Kung dumidepende ka sa mga taong physical, pag nakikita ka, ang bait mo, good ka. Alright? Nagkukunwari tayo, halimbawa. Halimbawa lang po. Nakalimutan mo, may nakakita sa iyo na hindi mo nakikita. Yun dapat, kasi nakasulat na sa Biblia yun eh. Kaya sabi po ng verse 12, therefore my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Verse 13, bakit daw? For it is God which worketh in you. Kapatid, ano sa'yo? Nakikita mo ba yung work ng Panginoon sa life mo? Para meron kang testimony, meron kang napapatunayan sa life mo ng Panginoon ay mahalaga sa life mo, may pakinabang sa Kanya. Okay? Kaya sabi dito, it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Bakit ipagkait mo yun? And then verse 14, do all things without murmurings and disputings. Huwag tayong mag-murmur, huwag tayong mag-complain, huwag tayong bubulong-bulong. Pag tayo ay nahihirapan, kunwari, wala akong, hindi man nararapat sabihin ng Kristiyan, nahihirapan na akong magsamba, pagod na ako, alright? Kaya mong sabihin yon sa naririnig ng Panginoon at nakikita ng Panginoon? Walang dapat mangyari yon kasi hindi yon attitude ng isang anak ng Diyos. Kaya do all things without murmurings and disputings. Kaya maging po yung relationship natin sa isa't isa bilang magpapamilya. Saan man. Alam mo tayo, hindi ho dapat umiral yung mga murmurings and disputings. Ang una ho natin ginagawa, prayer, kababaan, and then, Panginoon ang kikilos gagalaw. And then, makita ho natin dito, ano ang reason dun? Do all things without murmurings and disputings. Verse 15, that you may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke. Saan? In the midst of a crooked and perverse nation, among whom you shine as lights in the world. Yan po yung ina-avoid ng Panginoon. Bigyan mo nating halaga yung pag-work na patuloy ng Panginoon sa life natin, both to will and to do of His good pleasure. Huwag mo tayong gumawa na nagmomormor, nagko-complain, kasi ang iniiwasan ng Panginoon ay maging blameful tayo. Blamable, in other words. Nabiblame ba tayo? Nasisisi tayo. Kristiyano pa naman tayo. Anak pa naman tayo ng Diyos nagpapakilala. Tapos nabiblame tayo, nare-rebuke tayo. Alright, kasi dahil doon sa mga bagay marahil na hindi tamang nagagawa. Alright, and then verse 16, ito yung nice ng Panginoon. Holding forth the word of life. Ito. That I may rejoice in the day of Christ, I have not run in vain, neither labored in vain. Mga kapatid, lahat ng kilos galaw pag-work ng Panginoon sa life natin, using people around us. Kaya ayaw ng Panginoon mawalang saysay lahat yan. Unang-una yung ginawa niya, patuloy na ginagawa, at ginagawa ng mga taong kinakasangkapan niya para sa life mo. Para sa life mo. Ayaw ng Panginoon mawalang saysay. Pero pag ikaw gumagawa para sa Panginoon, your labor is not in vain in the Lord. Sana po ay naintindihan po natin itong tatlo na ito. Sa next Friday, tuloy po natin, meron po tayong natitira pa doon, ay yung bakit siya po ay nagkakaloob ng sight, paningin.
para makita ho natin yung i-bilin ourselves para di ho tayo magtiwala sa ating sarili. Kundi ang pagtitiwala palagi sa Panginoon lang. And then, pangalawa, ay para makita ho natin yung halaga ni Kristo sa buhay natin. Yung work ng Panginoon sa buhay natin. Okay? At pag alam mo yon, nakikita mo yon, alam mo, hindi ka kakakitaan ng katamaran sa buhay Kristiyano. Hindi ka kakakitaan ng kasimangutan sa buhay Kristiyano. Hindi ka kakakitaan ng discouragement sa buhay Kristiyano. Dahil ang buong buhay mo, alam mo na ito ay patuloy na nagwo-work ang Panginoon sa life na yan. Lahat gumagalaw, hindi mo lang ayaw mo lang tignan para ka nagtakip ng mata. Ito po, para makita natin yung gawa ng Panginoon sa life natin. Yung halaga niya, alright? Kasi nga, kung hindi ka binigyan ng halaga, alaho tayo. Ang eternity in hell ang bagsak po natin. And then, pangatlo, para ho makita natin yung need of preparing for the future. Mga kapatid, meron pa po tayong kinakaharap. Dito lang po sa krisis natin ito. Hindi ho natin alam. Ngayon ang nabanggit nga ni Sister Shutuan. Hindi nga ho natin alam, no? Kung baka extend pa ito. Alright? Itong kasalukuyan na mag-e-end sa May 15. Yung situation natin, ha? Hindi po natin, unpredictable, di natin alam. Kaya nakasalalay actually sa mga disiplina ng bawat individual. Kaya Kristiyano unang-una yung prayer natin. Ito, samantalahin natin ganitong pagkakataon. Kaya huwag nating hayaan ito masayang, ibigay natin yung time sa ibang bagay na hindi naman nakikinabang spiritual life mo kasi nagwo-work ang Panginoon. Gaano? Nakikita mo ba yung kahalagahan ng Panginoon sa life mo? Yung pag-work ng Panginoon sa life mo? Kaya pag nakikita mo, at yun po ay talagang binibigyan mo ng halaga, no, highest value sa life mo, ay hindi na po kailangan questioning ka kung ano ka. Kasi yun na po yung makikita sa life mo. Kung iba ho yung nakikita, so parang nagpapatotoo na si Kristo hindi mahalaga. Wala siyang halaga. Sa oras mo, sa buhay mo, sa isip mo, sa puso mo. Right? Sa action natin. And then ito nga, see natin yung need of preparing for the future. Mga kapatid, ito po yung pagkain, aral, binigay ng Panginoon sa atin. Harinawa kayo ho'y nag-bless. Harinawa ay magkakaroon tayo ng malalim na concern sa tinuran ng Panginoon kung bakit siya ay sight giver. Para makita natin yung evil sa ating sarili, para ang pagtitiwala sa lahat ng pagkakataon sa Panginoon. Pangalawa, para makita natin ang Panginoon habang tayo nabubuhay, yung kanyang halaga at yung kanyang work. Para hindi mawalang saysay. And then, yung preparation natin for the future. Meron o tayong future eh. Kahit sa gusto mo, haharap ka ng judgment seat of Christ. Nobody will escape that kung Kristiyano ka. Kasi, yung paghahanda ng Panginoon ng mga reward na yan, para sa lahat, actually, ay nakalaan po yan para sa lahat ng Kristiyano. Kaya nga po ay meron siyang requirements. May condition, inilatag sa Biblia. Kaya kung kulang tayo ng pansin, pag-aaral, alright, sa salita ng Diyos, pakikinig, talagang expect na hindi mo magagawa. Pero nakalimutan mo yung kailangan ng preparasyon for the future. Judgment seat of Christ, millennium. Gusto ng Panginoon, pagdating ng millennium, ay nandun ka naka-crown. Meron kang inheritance, may mana ka. Hindi yan parang zero ka lang, hindi po. Alright, isang bagay po na dapat natin sa alang-alang. Harinawa, ako'y naniniwala, ang lahat po, tayong lahat ngayon, naniniwala sa salita ng Diyos, alright, at ito'y binigyan natin ng pansin, pagpapalaga, pakikinig, alam ko po tayo'y na-bless. Harinawa, yung talagang layon ng mga salita ng Diyos na ito na mangyari sa life natin at makikita ay sana po yun ang mangyari by the grace of God and by His mercy. Basta, ang mahalaga dito, make sure meron tayong desire. May desire tayong gawin ang mga bagay minulat ng Diyos, tinuro, pinaalala sa atin, lalo na po sa gabing ito. Sana po kayo po ay maringgan namin ng anumang reaksyon ninyo.
yung pong prayer ninyo, unang-unang mahalaga po yun. Yung pakikinig nyo ng salita ng Diyos, yung ginawa ninyo sa Panginoon. Hindi po ninyo ginawa kung kanino, para kanino lang. Para sa Panginoon po yun. Kasi hinayaan mo siyang mangusap sa iyo sa gabing ito. So tayo po'y manalangin at patuloy po nating ipag-pray ang pagkakataong binibigay ng Diyos sa atin at pamagitan ng live broadcast. Friday po at patuloy po namin na in-expect kang inyo pong panunod at pakikinig at prayer higit sa lahat. Huwag ho nating hayaang maabala ang ating sarili sa mga time na yan. Sa araw-araw, just think about the Lord, His Word and work. Panginoon namin Diyos na dakila, nagpupuri kami sa iyo, Ama. Nagpapasalamat minsan pa. Ang napakahalaga mong mensahe ay pinaabot po sa amin upang maalala namin at makita ang aming sarili, upang ang pagtitiwala namin ay palagian at magiging fix sa iyo lamang. Pangalawa, Panginoon, ay makita namin sa buhay namin ikaw, yung halaga mo, tsaka yung work mo. Pag ito po ang dominante sa buhay namin gumagalaw nito, magiging maganda at masaya, fruitful at blessed yung life namin sa iyong paningin. At siyempre po, ay magiging efektibo kaming daluyan ng pagpapalang spiritual and at the same time, yung pong pagpapalang physical, pagkat po ang iyong mga anak ay hindi magiging maramot. Iintindihin din po, hindi lang ang aming sarili, ang aming kapakanan, kundi yung kapakanan ng iba, na gaya ng iyong tinuran sa Galatians 6:10. Habang may opportunity, let us do good unto all men. If we do something sa mga unbelievers, makikita yung goodness mo, makikita yung kindness mo, makikita yung love mo, makikita yung care mo, makikita yung sinabi mong pagmahalin namin ang aming kapwa ng gaya ng aming sarili, pamamagitan ng material things or eventually spiritual. Dahil yun lang po ang magiging paraan para yung tao makuha yung kanyang attention, magkaroon po kasi makita niya, appreciate niya yung bait namin. At pagkatapos po, Panginoon, ay hindi na po mahirap sabihin sa Kanya ang tungkol sa iyo. Lord, please, kung pagkatiwalaan mo kami ng mga bagay na pwede namin gamitin sa ganong paraan para may pakita namin ang aming pong concern sa aming kapwa, ang may opportunity, ay magawa po namin. Pero may sinabi ka doon sa last part ng Galatians 6:10, especially unto the household of faith. I'm so blessed. Dahil makikita ko po, mga anak ka, Panginoon, sa blessing na pinagkatiwala mo, ay binabahagi unselfishly. Binabahagi ng with all their heart para po may padama ang pagkikemo at pagmamahal ng una sa iyong mga anak, maging doon sa aming mga kapwa na pwede naming maabutan. Lord, sana tumimo ng malalim ang makatotohanan ngayong gabi para po may tama kaming pang-preparasyon dahil someday mamimit ka na namin. Thank you, Lord, thank you sa napakalagang oras. Looking forward sa mga pagtitiwala mo. Patuloy mong protection, pag-iingat sa amin sa krisis na ito, sa virus na ito, Panginoon. And then patuloy mong pangalalahanin ang pamunuan ng bansang ito na iyong tinalaga. Sa kanila, ikaw rin ang mag-aalis at ikaw rin ang maglalagay. Kagaya ng nakasulat sa iyong aklat. You are praying na sana bigyan mo silang patuloy ng kalakasan, protection, wisdom na dapat nilang kairal para sa po kapakanan ng mamamayan, especially magkaroon patuloy ng kalayaan na magsalita ang tao, hinggil halos ligit ang mga Kristiyano about you, about the gospel, about your love, and about your care. Thank you, Lord, thank you. Ang lahat po ito ay aming hinihiling pinamamagitan sa makapangyarang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Mga kapatid, thank you very much sa inyong pakikinig. Marami rin salamat in advance sa anumang mga reaksyon ninyo. Pwede nyo may paabot para naman mga tinaukulan na bumabasa mga yan ay matanggap nila yung ibang uri ng pagpapala dahil may tulad mo
na nabless sa salita ng Diyos. Mabuhay kayo lahat. Good evening. God bless.